Joshua 24, verse 1 to 15. Basahin po natin ang salitan. Ako sa verse number 1, kayo po sa verse number 2, and so on. Pero pagdating sa verse number 15, tayo po yung magsasabay-sabay. Andiyan na po kayo? Alright, so Joshua chapter 24, verse number 1, And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood at old time, even Terah and father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. And I gave unto Isaac Jacob and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir, to possess it, but Jacob his children went down into Egypt. I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to them which is did among them, and afterward I brought you out. When I brought your fathers out of Egypt, and ye came out of the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen out of the Red Sea. And when they cried unto the Lord, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them. And your eyes have seen what I have done in Egypt, and you dwelt in the wilderness a long season. And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan, and the fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land, and I destroyed them from before you. Then Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and said and called Balaam, son of Beor, to curse you. But I would not hearken unto Balaam, therefore he blessed you still, and delivered you out of his hand. And you went over Jordan, and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites, and I delivered them into your hand. And I said, Command before you, which came them out from before you, every notice of the Amorites that not be destroyed, nor let them. And I have given you a land for which you did not labor, cities which you built not, and you dwell in them. Of the vineyards and the olive yards which you planted not, do ye eat. Now therefore, Lord, you serve me with sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve me the Lord. Let us read all together on verse number 15. Ready? Read. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. As for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray po. Father in heaven, once again, thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat po sa celebration po ng Mother's Day, Panginoon, na minsan sa isang taon, amin pong nire-recognize yung contribution ng mga nanay sa amin. Lahat po kami may nanay o Diyos, and we are so thankful sa mga nanay na ginamit po ninyo upang kami po ay mailabas sa mundo pong ito. Maraming po salamat. Lalo tigit po sa mga nanay na nakakilala po sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas, and ginamit din po ninyo upang i-share po sa amin ang gospel. Salamat po, Panginoon, sa mga pangaral, sa mga palo, sa mga sermon, dahil po doon, Panginoon, naituwid po kami, O Diyos, ng mga nanay po na ito. Ngayon ay nakikinabang, O Diyos, ng pagpapala, Panginoon, ng kanila pong pag-ibig at pag-display na po sa amin. Salamat po, Lord. And nawa nga po, Panginoon, sa susunod na linggo, as we honor them, O God, maramdaman nila, Panginoon, yung kanila pong pagiging espesyal sa amin, O Diyos, at yung amin pong gratitude for using them, O God, sa amin pong buhay. And for the message today, Lord, we pray po sa pagpapala po ninyo. Nawa po, Panginoon, ang mensahe po ay tumimos sa aming puso't isip. Kayo po ang siyang mangusap, O Diyos, sa amin. Ang pagpapala po na ito, Diyos, nawa po ay maging bahagi ng aming spiritual na kalaguan, maging batayan po ng aming pong pamumuhay. Salamat po sa presence ng bawat isa. Bagamat marami pong kapatid, O Diyos, ang wala sa oras po na ito, sa kaanuman pong kadahilanan, O Diyos, kayo po ang nakakaalam. Ganun pa man, Panginoon, mananatili po kami nagtatapat sa inyo, Diyos. Because after all, you are our number one audience.
Ikaw po ang nais namin i-please. Ikaw po ang nais po namin paglingkuran. So help us, Lord, na nawa po, Panginoon, to remain focused sa iyo, O Diyos, yung aming pong atensyon sa inyong salita. Help us, O God, na yung aming mga puso, Panginoon, ay palagi pong nakatingin po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa presence na bawat isa sa oras po na ito. Even for our visitors, salamat po sa pagdadala niyo po sa kanila sa lugar po na ito at makapakinig na inyong salita. Maraming salamat po. This is my prayer. In Christ's name, O Savior. Amen and amen. Kaya tayo po lahat ay mga kaupo na magandang umaga po. Okay, the title of the message, Choose Wisely. Okay, pumili ka ng matalino, isang matalino pagpili. Okay, so mga minamahal, I will warn you, this message is not about politics. Okay, hindi po ako magme-message na may kinalaman po sa politics. At wala po tayong dinadalang kahit na sinong kandidato. Okay? Pagpe-pray lang natin yung tagumpay at kapayapaan ng darating po na eleksyon. Okay? But for the message for us this morning, pinamagatan po natin itong choose wisely. Isang matalinong pagpili. Okay? Life is full of choices. Yes. Lagi natin pakatatandaan yan. Okay? At ang sabi nga po, pag hindi ka namili, pumili ka na. Diba? Ang sabi ng Bible, in the book of Exodus or Deuteronomy, ang sabi po ng Bible, who is on the Lord's side? Okay? Ang masamang balita, kapag hindi mo pinili ang Diyos, nakapili ka na. Okay? So that is a very great question. Who is on the Lord's side? Okay? This morning, we have to understand, hindi tayo pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Ang sabi nga ng Bible, you cannot serve God and the mammon. You cannot serve two masters at the same time. Yes. Palaging meron ka lang pipiliin. Okay? At nakalulungkot, mga minamahal, may mga pagkakataon, may mga mananampalatayang akala natin mapagsasama natin ang Diyos at ang mundo. Kaya nagkakaroon ng dobling pamumuhay. O, kapag ka Sunday, banal na banal sa ibang araw, hindi na. Kaya ang nakalulungkot na balita, darating at darating ang panahon, kinakailangan magdesisyon tayo kung sino talaga ang paglilingkuran natin. Ang Diyos ba o ang mundo? Okay? May mga pagkakataon, hindi ba mga minamahal, maraming mga mananampalataya, magaling magpanggap, magaling, alam mo yon, magpaka-Kristiyano, quote-unquote. Ay, but at the end of the day, mamimili ka, darating at darating ang araw, hindi mo kayang doblehin yung pamumuhay mo. Yes. Mamimili ka lang talaga ng sino ang iyong paglilingkuran. Is it the God of the Bible or the God of this world? Okay, dito po in the book of Joshua, this is a very, very wonderful book. Pag nabasa po ninyo ang Joshua and Judges, this is highly recommended. Okay? Kung gusto niyo ng action, nandirito. Kung gusto niyo ng comedy, nandirito. The book of Joshua is highly recommended. Hindi ka maboboard sa pagbabasa ng Joshua. Okay? The book of Joshua is a book of victory. Okay? It is a book of conquest and victory. Yung kanila pong tagumpay sa pagpasok sa lupang ipinangako. Okay? O dun sa Canaan. Dito po natin matatagpuan yan sa Joshua. Okay? At maalala po natin, in the book of Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ipinangako po ng Diyos sa kanila yung lupa na yon. Okay? Pero naging matigas yung kanilang ulo, naging rebellious sila sa aral po ng Panginoon, naging, alam mo yon, naging murmurer sila sa kalooban po ng Diyos sa kanilang buhay. So, hinayaan ng Panginoon na sila po'y magpaikot-ikot sa wilderness for 40 years. Okay? And you know the story. Yung Egypt sa Canaan, malapit lang yan, walking distance lang yan. Obviously, hindi aabot yan ng 40 years pag nilakad mo.
No? Kaya lang umabot yan ng 40 years dahil na lamang sa katigasan ng puso nila. Okay? Isang magandang paalala sa bawat isa po sa atin na kapag ka ang puso natin matigas ang ulo sa kalooban po ng Panginoon, hindi natin nararating yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Magpapaikot-ikot ka lang, sayang ang bawat taon, ang bawat araw, ang bawat buwan, magpapaikot ka lang pabalik-balik dun sa mga dating lugar na napuntahan mo na. Sayang ang buhay kapag wala sa kalooban ng Panginoon. Okay? It is 40 years of wandering and wondering why. Bakit na ba kami nandito? Okay? Dinala ba kami ng Diyos dito para patayin? Hindi ba? Yun yung kanilang katanungan. Siguro walang libingan sa Ehipto kaya dinala kami dito ng Diyos para dito kami mamatay. So, yun ang kanilang reasoning. Okay? Pero hindi nila napagtanto na because of their rebellious attitude, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hinayaan ng Panginoon na masayang yung kanilang 40 years. But the book of Joshua is different. Okay? There arose another generation. May bagong generation ang pumalit doon sa mga lumabas sa Egypt. And this generation is built different. Okay? We praise the Lord for that. Okay? This generation is different. Bakit? Yung generation na ito, tapat sila sa Panginoon. Bakit? Nakita nila yung katigasan ng ulo ng kanilang mga magulang. Ang sabi nila, hindi ko tutularan yan. So this generation is different. Okay? Maliban lamang kay Caleb and kay, sino isa? Si Joshua. Sila yung dalawa dun sa old generation na nakapasok sa promised land. Yes. Okay? So Joshua is a book of conquest. Kanilang sinakop yung promised land. And kung meron nga kayong mapa, ang ganda nung pinag-aaralan ko, very strategic. Okay? Kung pag marunong ka sa gera, alam mo yung mga strategy sa war, ma-appreciate mo yung Book of Joshua. Try mo baybayin yung mga pangalan ng mga cities and kung paano siya nakaplot dun sa mapa, makikita mo that is very, very strategic. Ang galing, no, mga kapatid. It is a book of conquest and victory. Okay? And I understand, nung binabasa ko yung Joshua, yung tunay na ibig sabihin ng pananampalataya. And we know what is faith, right? Pananampalataya, paniniwala sa Diyos. Pero sometimes, nagkakaroon tayo ng misconception kung ano yung pananampalataya, kapatid. Again, Canaan is a promised land. But my question is, kusa lang bang bumagsak sa langit yung promised land? No. They need to conquer it. Kinakailangan pa rin nilang talunin yung mga kalaban. Oo, pinangako ng Diyos yung Canaan. That is the promised land. Pero hindi napunta sa kanila yon nang wala silang ginagawa. Kinakailangan pa rin nilang talunin yung mga kalaban. Kinakailangan pa rin nilang pasukin yung lugar. Kinakailangan pa rin nilang gumanap doon sa mga tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya lang, doon sa kanilang mga limitasyon, Diyos ang nagpuno sa mga limitasyon po na yun. Okay? Faith is not believing and yet doing nothing, kapatid. That is not faith. Huwag mo sasabihin pananampalataya kapag ka naghihintay ka lang. No? Kaya nga, we are praying for a lot. We are praying for a property. Yes, we are praying. Pero, do not assume na kapag nagpe-pray ka and then doing nothing, ibig sabihin nun, nananampalataya ka. Okay? Ang tunay na pananampalataya is doing, okay, something according to your faith. Okay? Ang tunay po na pananampalataya nagre-resulta ng aksyon sa mga buhay po natin. Hindi ba? Kaya kapag sinabi mong mananampalataya, hindi ka lang basta nakaupo. Hindi ba? Kinakikitaan yon sa buhay natin. Nagkakaroon ng ebidensya sa ating buhay. Okay? Change life, buhay na binago, mabuting gawa. Yan po yung mga resulta ng tunay na pananampalataya. Okay? And kita-kita po yan in the book of Joshua. It is a book of conquest and victory. It is a victory, faith. Okay? Look at this. Canaan is a promised land and yet they still need to conquer it. The land is promised, pinangako po ng Panginoon yan, pero kinakailangan pa rin nilang i-defend. Okay? That is the promised land.
Kaya nung pinag-aaralan ko yung Joshua, yung Judges, 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, 2 Samuel, hindi ba ang naituro sa atin dati? I don't know about you na mga kapatid, pero ang naituro sa atin dati na yung Canaan daw sumisimbolize ng heaven. Okay? But I beg to disagree. I disagree po sa bagay po na yun. Bakit? Kasi sa Canaan, naaalis sila sa Canaan. Yes. Nasasakop sila sa Canaan. Sa Canaan, merong taggutom. Tama. Sa Canaan, merong mga problema, may mga pagpatay. Sa Canaan, merong mga kaguluhan. Canaan is not a symbol of heaven, mga kapatid. Pastor, ano yung Canaan? Look at this. Pinaglalaban mo, Canaan. You strive to achieve it. Nagsusumikap ka para ma-achieve mo. That is not heaven. Heaven is a gift. Yes. Okay? Ano po yung sinisimbolo ng Canaan? Canaan symbolizes the will of God, kaya nga kinakailangan mong ipaglaban para mapunta ka doon, at sa oras ng pagsuway, nawawala ka doon. Canaan symbolizes the will of God, spiritual maturity, and also making right choices, mga kapatid. Amen. That is Canaan. Okay? Ibig sabihin, in the New Testament, sa atin po, bilang mga mananampalataya, meron ka rin lupang ipinangako. At hindi langit yun. Ang lupang ipinangako sa atin, mga kapatid, na dapat pag sumikapan natin na marating natin, ipanalangin natin, pananampalatayaan natin, at kung nandoon ka na, dapat ipaglaban mo at huwag mong hahayaang mawala sa'yo, yun po ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Okay? And look at this. Kung meron tayong rebellious attitude sa mga puso natin sa oras na to, mga minamahal, hindi natin mararating yung lupang ipinangako na yon. Yes. Di ba? Gugugol tayo ng what? 20 years, 30 years, 40 years. Paikot-ikot ka lang, pasimpa-simpa ka lang, simba, na hindi natin nararating yung talagang layunin ng Diyos sa mga buhay natin. Tama. It's about time to really surrender our life to God. It's about time to really make right choices. Dapat mapamukha sa atin, mga minamahal. Ito yung Diyos. Ito yung hindi Diyos. Ito yung Diyos ng Bible. Ito yung Diyos ng mundo. Right here and right now, mamili ka ng iyong paglilingkuran sa oras po na ito. And I hope and I pray, mga minamahal, piliin natin ang Diyos ng Biblia. Okay? What is your Canaan sa oras po na ito? Some of you, Pastor, may Canaan, I want to be a pastor someday. Praise the Lord for that. Pray for it. Strive for it. Continue to seek the will of God for it. Okay, Pastor, gusto ko, pag uwi ko sa probinsya, may share ko yung gospel. That is my Canaan. Yung talaga yung lupang ipinangako ko. You pray for it. You strive for it. And you make sure that you are the right person for it. Okay? Spiritual maturity, making right choices. This morning, no, mga minamahal, I just have 3 points for us to consider. Number 1, pag-usapan po natin ito. Number 1, the foundation of our choice. The foundation of our choice. From verse number 1, okay, hindi ko na po babasahin kasi nabasa naman natin kanina. There is a reason bakit ipinabasa ko po sa inyo. From verse number 1 up to verse number 13, napakahaba nun. Okay? Yun po ay recollection, rehearsal ng kasaysayan ng Israel magmula nung sila'y lumabas sa Ehipto hanggang sila po ay makarating sa Promised Land. Okay? From verse number 1 up to verse number 13. So when we talk about the foundation of our choice, no, mga kapatid, okay, from verse number 1 to verse number 13, we have to understand that the past, yung ating nakaraan, the past records show God is proven. Okay? Malinis ang track record ng Diyos. Kaya yung pundasyon ng ating decision making, hindi ka mapapahiya. Bakit? Ang Diyos na sasambahin mo, ang Diyos na pipiliin mo, proven na siya, kapatid.
Subok na ang Diyos, mga minamahal. From verse number 1 to verse number 13, pinalaya na sila sa Ehipto. Nung sila'y nandoon sa wilderness, sa ilang pinrovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. May mga giant silang nakaharap. Tinalo nila sa ngalan ng Panginoon. At ngayon, mga minamahal, nandoon na sila sa promised land. Subok ang Panginoon sa nakaraan. Subok pa rin ang Panginoon ngayon sa kasalukuyan na God is proven. Malinis ang track record ng ating Panginoon. Bakit? Kaya pwede mo siyang gawing pundasyon. Siya ang sandigan na pwede nating asahan. He's been always faithful. Ang Panginoon natin ay palaging tapat at mananatiling tapat. Kaya walang dahilan, mga minamahal, walang dahilan para hindi mo siya pagkatiwalaan ngayon. Okay? Sa madaling salita, iniligtas ka na nga ng Diyos. Diba? Iniligtas na tayo ng Diyos sa kabayaran ng ating pagkakasala. Iniligtas na tayo ng Diyos dun sa buhay, nasirang buhay na dapat meron tayo sa oras na ito. Ibinigay na nga niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay para sa iyo, kapatid, sa oras na ito? The foundation of our choice. Diba? Kaya nga, it's very, very idiotic kapag hindi natin pipiliin ng Diyos. Sorry for the word, pero yun talaga, napaka-idiotic talaga. Pag di mo pipiliin ng Diyos, di ko natatagalugin, ang sama pakinggan eh. Okay? Pero napakahina mo talaga kapag hindi mo pinili ang Diyos. Kapatid, grabe! Pinagpalit mo yung fountain sa pitchel! Wow! Abi ayan yung fountain of the fresh water. Ipinagpalit mo sa pitchel na malamang may dilad. Pambira. Napakahina mo naman. Foundation of our choice. Amen. Look at this. Jesus is our Savior. Jesus is also our sustainer. Hindi lang niya tayo iniligtas, kapatid. Sinusustain pa niya yung buhay natin sa mga oras na ito. Kaya walang dahilan kung bakit hindi mo siya pagtitiwalaan sa oras na ito. Again, the foundation of our choice. Okay? Kahit ikaw, halimbawa ngayon may election, wala akong kandidato na inaano, no, mga kapatid. Saan ka? Doon sa proven na o doon sa proven ng walang kakwenta-kwenta. Hindi ba? Kahit ikaw mamimili ka rin wala akong inaanong kandidato. Huwag kayong maglagay ng kahit anong kandidato na iniisip mo. Pero mag-iisip ka rin hindi ba? And our God, it shows, history shows that God is proven, kapatid. Ilang problema na yung nalagpasan natin. Hindi ba? Ilang kahinaan na yung napagtagumpayan natin. Ano pa ba ang hindi natin kayang magpasan kung pipiliin ulit natin ang Diyos, kapatid? Kung pinili mo na siya noon, walang dahilan kung bakit hindi mo siya pipiliin ngayon. Hindi ba? Mga minamahal, the foundation of our choice, ang pundasyon ng ating pagpili, God remains faithful. Amen. Number 2, a very, very brief message po sa atin sa oras po na ito. Number 1, the foundation of our choice. Number 2, the freedom of our choice. You look at this, mga kapatid, on verse number 15. You look at that. On verse number 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. The freedom of our choice is up to you. Hindi kita pipilitin kung sino gusto mong paglingkuran. Yes. It's up to you. Mga minamahal, pero iaaral natin sa salita ng Diyos. Ito yung benepisyo kapag Diyos ng Biblia ang iyong pinili. Tama. Pero bahala ka. At the end of the day, it's between you and the Lord. Di ba? Isineshare natin yung gospel. O ganito ha, lahat ng tao makasalanan.
Hindi ba? At dahil sa kasalanan na yan, ang resulta niyan, impyerno at kamatayan. Ang kaluluwa natin nasa panganib ng apoy ng impyerno. Ito ang pagpipilian. Kapag tinanggihan mo si Kristo, pagbabayaran mo ang iyong kasalanan sa apoy ng impyerno. Pero kung tatanggapin mo siya, ito ang pangako ng Biblia. Merong kapatawaran sa pagkakasala, pangako ng buhay na walang hanggan, pangako ng kaligtasan at langit. Pero at the end of the day, it's between you and the Lord. Mamimili ka, tatanggapin mo siya o hindi. The freedom of our choice. Kapatid, you are free to choose. It's free. But look at this. You are not free with the consequences of your decision. Hindi ba? Free ka, kapatid. Libre yan. Malaya kang pumili ng gusto mo. Gusto mo mamuhay na parang wala lang, bahala ka sa buhay mo. Gusto mong iwanan ng Panginoon, it's up to you. You are free to choose, but you are not free to the consequences of your action. Gusto mo pala ng pagpapala bakit ka lumayo? Gusto mo pala maayos ang buhay mo bakit ka tumalikod sa Panginoon? Yes. Hindi ba? Pambihira naman sumakay ka ng Tagaytay Bakit ine-expect mo Cubao? Ano ka ba? Hindi ba kung pagpapala, sumunod ka? Kung gusto mo sumpay, sumuway ka! You are free to choose, but again, you are not free to the consequences of your action, kapatid. You are not free to the consequences of your decision. Look at this, we need wisdom. Wisdom. Wisdom, kapatid. What is wisdom? Wisdom is seeing things as God sees them. Sa Tagalog, ang wisdom daw, nakikita mo ang mga bagay-bagay kung paano siya nakikita ng Diyos. Kaya nananalangin tayo. You make sure na kapag nag-pray ka, may decision making ka, no, mga kapatid, hindi ka padalos-dalos. Marami kang consideration. Kahit tunog tama yan, tunog maganda, tunog parang ganito, ganyan-ganyan, hindi po ba kinakailangan pag-isipan mo? Bakit? Kasi yung bunga ng decision making natin, maraming maaapektuhan, kapatid. Again, free to choose. Free to choose. Wisdom, kapatid. Paano ba tayo nakakakuha ng wisdom? Ito, tatlong pagpipilian, no, mga kapatid. Ang mga tao may mga paraan kung paano sila makakakuha ng wisdom. Number 1, premonition. Ano yung premonition? Premonition, kutob. Kapag daw kinutuban siya, yun na yun. Ano ka, bali? Wala ka dyan. Hindi kutuban ako tingin ko, magkakapera ako ngayon. Okay? Hindi totoo yan. Kapag huwag papaniwala sa mga ganyan. Tingin ko siya na talaga yung para sa akin. Bakit? Kinukutuban ako Ngayon ko lang naramdaman ko mag-ingat-ingat ka sa mga ganyan. Kutob. Okay, premonition, kapatid, kapag mananampalataya ka na, hindi ka nagbabase doon sa pakutob-kutob lang, kapatid. Gutom lang yan. Puyat lang yan. Hindi ba magpahinga ka para matauhan ka? Diba, tingin ko tatama ako sa loto ngayon. Wisdom, kapatid. Wisdom. Pero Yamado Golden State ngayon makataya nga. Wisdom, kapatid. Huwag ka magpapadala-dala sa mga bugso-bugso ng damdamin. Hindi ba? Wisdom, seeing things as God sees them. Number 2, perception. Ano naman yung perception? Sabi kasi ni ganito Okay, perception. Sabi kasi ni ganyan Hindi ba sabi-sabi lang, kapatid, that is perception. Minsan hindi naman masama, hindi ba? Bakit? Kasi lalo yung mga nakatatanda, ang sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Hindi ba? Bakit di tayo nagkasalubong? Perception, kapatid. Okay naman yung perception, kaya nga sabi ng Bible, in the multitude of counselors, there is safety. Kapag maraming nagpapayo sa'yo, kapag meron nagme-mentor, nag-a-advise, there is safety, kapatid. Pero, wag mo rin kalilimutan, number 1, premonition, number 2, perception, number 3, precept. Ano yung precept? Word of God. Yung salita ng Diyos, kapatid. Yun ang pangunahing source ng wisdom.
ang salita ng ating Panginoon. At kapag ka ikaw nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng salita ng Diyos kapag ito'y pinapangaral, nagkakaroon ka ng malinaw na discernment. Again, lilinawin ko kapatid, ano yung discernment? Ang discernment, hindi nanggagaling sa kutob. Ang discernment, hindi nanggagaling sa payo ng mga tao. Ang maayos na discernment, kapatid, nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya nga huwag ka mo, hindi, discernment ko to eh. Oo, discernment po. Saan galing yung discernment? Hindi ba? Ang maayos na discernment, galing sa salita po ng Panginoon, kapatid. Wisdom, again, you are free to choose. Free to choose. Kaya dapat lagi kang merong consideration. Okay? Look at this. Meron akong dalawang salita na natutunan. Ano yun? Ano ko lang po eh. Okay? Yung marupok. Ano yung marupok? Kaya pag sinabi mo marupok, weak, mahina, marupok. Hindi ba? Nakapag-commit ka na sa Panginoon eh. Hindi ba? Nakapag-commit ka na sa Diyos eh. Na talagang maglilingkod ka eh. Nakapag-surrender ka na ng buhay eh. Abay, konting paandar lang, tumalikod ka na kaagad. Marupok. Kapatid. Marupok. Okay? Napaandaran ka lang, nahiya ka na kaagad. Di ba nakapag-desisyon ka na eh? Nakapagsuko ka na ng buhay eh. Naisuko mo na yung mga dapat isuko eh. Bakit ngayon tatalikod ka na naman? Bakit napaandaran lang saglit, marupok? Weak. Mahina. May pangalawang salita pa ako na natutunan, kapatid. Number 1, yung marupok. Number 2, mapurol. Okay, ano yung mapurol? Dal. Okay, mapurol. Bakit? Kasi nga walang discernment. Wala siyang alam kung tama o mali yung pinaggagawa niya. Okay? Mapurol, kapatid. Okay? Hindi mo alam kung bakit mo napagdidesisyonan yung mga ganong klaseng bagay. Bakit mapurol, kapatid? Okay? Strive to get wisdom from the Word of God. You always strive to get wisdom. Okay? Number 1, the foundation of our choice. Number 2, the freedom of our choice. And lastly, kapatid, praise the Lord. Lastly, the fruit of our choice. Yung resulta ng ating pagpipilian. You look at this. Ito sabi nyo, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way, wherein we went, and among all people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all people, even the Amorites, which dwell in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. You look at that. Look at this on verse number 19. And Joshua said unto the people, you cannot serve the Lord, for He is the holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you. After that, He hath done you good. You look at that, mga kapatid, the fruit of our choice. Kung pipiliin mo ang Diyos, ito yun, kapatid, may pagpapala. Pero kung tatanggihan mo ang Panginoon, merong pagpapalo. That is just the reality of life, kapatid. Okay? Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka. Pero kung gusto mo ng pagpapalo, edi sumuway ka. Dalawa lang naman yung ating pagpipilian eh. Hindi po ba? The fruit of our choice. You look at this. Let's talk about commitment. Let's talk about commitment. Kapag nagdesisyon ka na, isuko ang buhay mo sa Panginoon, kapatid, I'm telling you, I'm warning you,
Ito din yung warning ni Joshua dun sa mga tao. You look at that. And Joshua said unto the people, verse number 19, Ye cannot serve the Lord, for He is holy God. He is jealous God. He will not forgive your transgression, nor your sin. Sa madaling salita, hindi palaging madaling sumunod sa Panginoon. Yun yung warning dito, kapatid. Yun yung warning dito. So prepare to leave your decision. Prepare to leave your decision. Leaving the decision that you already made, kapatid. Kapag nagdesisyon ka na magsukusap ng buhay sa Panginoon, mga minamahal, ihanda mo yung sarili mo. Bakit? Hindi palaging madali ang maglingkod sa Panginoon. Because our God is a jealous God. Our God is a holy God, mga kapatid. Hindi palaging madaling maglingkod. Kaya nga ang tanong, bakit maglilingkod ka lang pa kapag madali? Di ba? I can argue, kapatid, kapag fruitful ang ministry, ako, ang sarap maglingkod. Di ba? Pagka maraming mga kaluluwa ang naliligtas, maraming umaattend ng mga services, maganda yung finances ng church, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kapag sumasakay na ng kotse si pastor, ang sarap mag-serve. Hindi ba? Madaling mag-serve kapag, alam mo yun, nire-reap mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Eh, ang tanong, paano kung wala? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Paano sa kabila ng ating paglilingkod, paghihirap ang kapalit nito, maglilingkod ka pa rin ba sa Diyos? Again, serving God is a commitment. Sa hirap o ginhawa, kapatid, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Number 2, character, staying true to God. Let's talk about character. Mag-i-stay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon kapag meron kang character. Meron kang integrity kapag totoo ka sa Diyos, kapatid. Okay? Minsan, bakit meron mga nag-quit sa ministry? Bakit may mga nag-quit, mga minamahal? Kasi wala pa talaga sa character natin. Di ba? Marami pa tayong mga kahinaan. Hindi pa talaga natin kayang isurrender sa Panginoon yung buhay natin. Okay? Let's have a character. At the end of the day, kapag ka nahihirapan ka na, kapag ka nandoon na yung pinupunitan ka na ng truck sa mukha, minsan madaling mag-soul winning kapag ang lahat ng tao talagang tumatanggap sa Panginoon. Pero kapag ka yung trucks pinupunit na sa harapan mo, kapag ka binabastos ka na, kapag niloloko-loko na yung salita ng Diyos sa harapan mo, hindi ba, nagkakaroon na tayo ng discouragement. But if you are a man of character, kapatid, may audience ka o wala kang audience, nandiyan ang ating Panginoon. Character. Number 3, courage, katapangan. Courage. Sabi ko nga, hindi palaging madali ang maglingkod sa Diyos, kapatid. So, with my 10 years, almost 10 years in the ministry, as a pastor, hindi palaging madali ang maglingkod sa Panginoon. Hindi palaging madali. Okay? Ang mga pastor, magaling lang magpanggap na parang walang ano eh. Right? Kasi syempre, pagka ipinakita mo na mahina ka rin, sino na lang ang kukuhaan ng lakas ng congregation? Hindi po ba? But it doesn't mean na ang mga kapastoran, wala na problema na kinahanap. Right? But you have to be very, very courageous na kailangan matapang harapin yung mga problema, kapatid. Hindi ba? Hindi pwedeng si pastor nagbe-breakdown sa harapan niya. Huwag naman ako. Maawa na ba kayo sa akin? Hindi ako pwede mag-breakdown sa harapan ng congregation. Sa harap ng mga anak ko, sa harap ng aking asawa, hindi pwede. Bakit? Kasi kung susuko yung man of God, susuko yung man of the family, sino na lang yung kukuhaan ng lakas ng pamilya at ng iglesia? You have to be very, very, very courageous. Dapat lalaking lalaki ka dyan. Ang pagiging lalaki naman, hindi lang yan kapag ka-violente. Lalaki ako, sutukan tayo. Tapos na kami sa ganun Ang tunay na pagpapakalalaki, yung matapang ka sa hamon ng buhay, kapatid. Courageous. The fruit of our choice. You look at that. You have to learn to accept the good and the bad. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, nagsuko ka ng buhay,
kinakailangan handa ka tanggapin yung good and the bad. Kaya pastor, akala ko kapag naglingkod ka sa Panginoon, lahat mabuti. Ang sabi ng Bible, all things work together for good. Pero hindi niya sinabing everything is good. Right? All things work together for good. Ibig sabihin, yung masamang mangyayari o masamang pangyayari, kapatid, para pa rin yun sa ikabubuti mo. Okay? All things work together for good, but it doesn't mean everything is good. Okay? So you have to accept the good and the bad. Hindi naman na tayo mga bata na ang tatanggapin mo lang yung maayos, yung mabuti, yung maganda. Tanggapin mo yung buong personality, yung buong pagkatao. Kapag tumanggap ka ng tao, tanggapin mo kung sino't ano siya. Okay? Kabuuan, the good and the bad in the book of Job. Will be, tatanggap ba tayo ng mabuti sa Panginoon at hindi tayo tatanggap ng masama? Diba yun ang sabi ni Job? Tatanggap ba tayo ng mabuti, hindi tayo tatanggap ng masama? Right? The choice or the fruit of our choice. Okay? Recap natin mga kapatid. Number 1. Okay, the foundation of our choice. God is proven. Amen? Tapat ang Panginoon sa nakaraan, mananatiling tapat ang Panginoon. Ngayon, magpakilan pa man, tapat po ang Diyos. Malinis ang track record niya, maaasahan ng kanyang pangako. Number 2, the freedom of our choice. You are free to choose. Yes. But the consequences of your action, hindi ka free doon. Okay? So be very, very wise. Saan tayo nakakakuha ng wisdom, precept, word of God. Okay? Discernment. Yes. And number 3, the fruit of our choice. Yung bunga ng ating mga decision making. In our conclusion, making right choices is not always easy. Hindi palaging madali, kapatid. And I can argue, ayon sa aking naranasan, may mga decision making na malinaw. Malinaw talaga, kapatid. Kapag kaalam mo ang salita ng Diyos, may mga decision making na malinaw. Sobrang linaw, clear as day. Hindi po ba? Clear as day. May mga decision making na clear as day. Pero kahit malinaw siya, hindi siya madali. May mga ganong klase. Di ba? Ang tanong, tama ba magsuko ng buhay sa Panginoon? Clear as day. Tama, pastor. Tama. Ang tanong, madali ba siyang desisyon? Hindi siya madali. Malinaw, pero hindi madali. Kapatid, yung mga bagay na isinuko natin sa Panginoon, mga malinaw na desisyon, sobrang linaw. Ang dali naman hindi ba? Ang daling makita, kapag ito masama, isuko mo. Tama. Kapag di makakabuti sa'yo, isuko mo. Kaibigan, hindi ba? Hobby, gawain, hindi ba? Mga libangan na hindi maganda. Yes. Malinaw naman yan Hindi ba? Malinaw yan. Alam natin yan. Tama po. Mga tao na nakakasama sa atin. Yan. Hindi ba? Mga bisyo na kung ano-ano pa. Malinaw naman. It is a clear decision. Yes. Pero hindi madali. Opo. Kaya ipag-pray natin, bigyan tayo ng Diyos ng courage talaga. Talagang katapangan, yung tibay ng loob para maisuko talaga natin sa Diyos. Amen. At kapag naisuko mo na sa Panginoon, abay, ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo, ipamuhay mo yung desisyon na ginawa mo para sa Kanya. Okay? And look at this, kapatid. Ang desisyon na ibinigay para sa Panginoon, i-honor ng Diyos yan, kapatid. Okay? I'm telling you, hindi ka lugi sa Diyos. Hindi ka talo sa Panginoon. Yun ang pangako po ng salita ng Diyos sa atin. Ang buhay na isinuko sa Diyos, buhay na palaging panalo. Kapatid. Choose wisely. Choose wisely. This morning, ipagpipilian tayo Hindi ba? Inilatag sa atin ang salita ng Diyos. Ito yung mga bagay na dapat natin pagpilian. Kakampi ka ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. Hindi, pastor, doon lang ako sa neutral. Walang neutral. Walang gitna. Ang sabi ko nga, kapag hindi ka pumili, pumili ka na. Kapag hindi mo pinili ang Diyos, pumili ka na. Hindi po ba? Pastor, hindi pa ako ready tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas Pag di ka pumili, pumili ka na. Okay? Now is the time of your salvation.
Kung hindi ka patiyak ng iyong kaligtasan, kapatid, maaari kang makatiyak kung tatanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo ngayon. Okay? At yun ang ating panalangin. You accept Christ now. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Nandiyan kay Kristo ang tunay na kaligtasan. Wala sa mga bagay na meron tayo, wala sa relihiyon mo, wala sa tradisyon mo, wala sa kakayahan mo, wala sa mabuting gawa, wala sa relihiyon. Ang tunay na kaligtasan na kay Kristo Jesus. At kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, merong pangako ng langit. Merong pangako ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, this is our simple message for today. Choose wisely. Tayo po natin yung po. At tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, sa simpleng mensahe na inyong pinagkalap sa amin. Lalo ngayon, Panginoon, election period. Election po tomorrow. And somehow it reminds us to choose wisely, Lord. Lord, madaming pagpipilian ng mundo. Ang sabi nga, malawak, malaki ang landas patungo sa kapahamakan. At makipot naman ang landas patungo sa buhay at iilan lang ang nakakatampo nito. Pero naniniwala rin ako, Diyos, na darating sa punto ng buhay namin na meron kaming choice na pagpipilian. Dito ba kami sa landas na malaki, na malapa, pero kapahamakan naman ang dulo? O dito kami sa landas na makipot, masikip, malubak, pero ang dulo naman ay buhay. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom. Hindi palaging madali ang piliin ka, O Diyos. Hindi palaging madali. Lalo, yung perception namin is very limited. Sometimes with our physical limitation na lang din. Sometimes masyado kaming takot. Sometimes we are not yet mature para pumili, O Diyos. Kaya po nawa po, gabayan po ninyo kami palagi. I-lead nyo kami lagi, Lord, sa tama pong landas. At sa mga kapatid po namin na nakapili na talagang isuko yung buhay para po sa inyo, Lord, ihanda nyo rin po kami. Hindi madali ang landas na tinahak namin, landas ng pagsunod, pero landas din ng paghihirap. Sabi nga, the way to the crown is also the way of the cross. So help us, Lord, to bear our cross. Help us. At nawa po, marami pa po kaming maituro dun sa tamang landas. Tulungan niyo po kami, Lord, maging watcher, maging guide ng mga kapwa po naming traveler sa mundong ito. Na in some point of their life, maituro po namin sila papalapit po sa inyo. And Lord, thank you po. Thank you for showing us the right way. At nawa po, Panginoon, hanggang dulo, ay doon na po kami, Panginoon, sa inyo. Huwag kaming tumalikod, huwag kaming bumalik sa dati naming buhay. At yung mga, sabi nga, yung suka na naisuka namin, huwag na naming kainin pa muli. Huwag na, Panginoon, huwag na. Kaya Lord, ang decision po na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen.